Balik tayo sa balitaan sa News at 1. Nananatiling mataas ang kumpiyansa ni Pangulong Aquino sa pamumuhunan sa bansa. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Rocky Ignacio live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang tanghali, Rocky. Magandang tanghali rin sa iyo, Kirby. Pero bago tayo magtungo sa naturang report, lamang ng press briefing ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte kung saan muli nga niyang in-update ang report kaugnay ng pag-monitor ng Malacanang sa bagyong Pablo. Sabi nga niya, ipinag-utos na ni Pangulong Aquino ang mahigpit na koordinasyon sa mga government agencies para magamit ang lahat ng assets ng gobyerno para sa mabilis na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong lugar dahil sa bagyong Pablo. Ayon kay Valte, nais kasing malaman ng Pangulong Aquino kung naging epektibo ang ginawang paghahandaan ng gobyerno para maging minimal ang epekto nito, partikular na sa buhay ng mga tao. Kaugnay ng epekto na nga itinuturing ng pinakamalakas na bagyong pumasok sa bansa ngayong taon. Samantala, muling pinaalalahanan ng Malacanang ang mga residente sa mga naturang lugar o dadaanan ng bagyong Pablo na huwag pagwalang bahala yung storm signal na ipinalalabas ng Pag-asa kahit nakakaramdam sila ng mainit o maaraw na panahon. Ayon kay Valte, advance kasi ng 36 hours o isang araw ang storm warning na ipinalalabas ng Pag-asa para magkaroon ng pagkakataon na sila ay makapaghanda. Narito ang pahayag ni Yusek Valte. Ang utos lang po ng Pangulo ay patuloy yung ating coordination, yung paglalabas ng mga assets na nangangailangan at tinitignan din po ng Pangulo kung sapat na yung ating mga preparasyon doon sa mga lugar na dapat daanan ng bagyong Pablo. So far, ang maganda po dito ay wala pa po tayong nakukuhang reports of any casualties at umaasa po tayong mananatili pong ganun ang sitwasyon. Samantala, nagkaroon nga ng pulong si Pangulo Aquino sa NDRRMC at Pag-asa kahapon at kasama yan sa mga nagkaroon pa rin ng maraming pulong na ginanap ang Pangulo dito sa Malacanang. Pagkatapos nga noon ay humarap si Pangulong Aquino sa anibersaryo ng Philippine Stock Exchange sa Makati kung saan nga po ay muling binigyan diin ng Pangulo ang pagbibigay proteksyon sa larangan ng pamumuhunan. Pangulo Aquino na mapapanatili ang mataas sa kumpiyansa ng pamumuhunan sa bansa. Sa kanyang pagsasalita sa ika-20 anibersaryo ng Philippine Stock Exchange, inilatag ng Pangulo para maproteksyonan ang pamumuhunan sa bansa. Ayon sa Pangulo, titiyakin ng gobyerno na hindi na mauulit ang kahalintulad na anomalya sa Amang Futures Group Philippines Incorporated sa larangan ng pagnenegosyo sa Pilipinas. The government, through the Securities and Exchange Commission, has already put in place a number of reforms towards this goal, specifically in your sector. For example, the Investor Protection and Surveillance Department of the SEC was created in 2011 specifically to guard against insider trading and other illegal investment schemes. Just this past October, the department, with partner agencies, issued an order to the Amman Futures Group Philippines, Inc. to stop its unregistered securities and to put an end to their public solicitation of investments, which unfortunately had already victimized so many of our countrymen who did not heed the warnings. The SEC is also finalizing a capital market development blueprint to improve and expand the Philippine capital market, including proposals to strengthen investor education through an integration of various programs already offered by the SEC, the PA, and other similar entities, and to improve the equity market by promoting online trading, among others. Pinalakas ng Pangulo ang pagbibigay proteksyon sa larangan ng pamumuhunan sa gitna na rin ng patuloy na paglago ng ekonomiya sa 7.1% ng bansa sa kabila na umiiral na global economic slowdown. Dahil dito, pinapurihan ng Pangulo ang kooperasyon ng business community sa bansa dahil na rin sa pagkilala sa estratehiya ng good governance ng kasalukuyang pamunuan. In a sense, your efforts mirror the reforms we are undertaking in government. You are demonstrating that good governance is a winning strategy and that by fostering it in your industry, we are able to level the playing field, we are able to establish an atmosphere where outcomes are predictable, where uncertainty is minimized, and where stability allows business to function smoothly. This makes our country a more attractive destination for investments, which creates jobs, empowers consumers, and sustains the virtuous cycle that we are determined to institute. A virtuous cycle whose results we have seen in your achievements.
Tumaas ang GDP ng bansa quarter ng taon, mas mataas sa iba pang mga bansa sa Asia. Nagkaroon rin ng improvement ang ranking ng Pilipinas sa listahan ng Forbes bilang isa sa may magandang potensyal na paglagakan ng pamumuhunan. The entire world has begun to train their spotlight on us. Let us prove to them we are not yet done. We have more to show, and we will build even greater things on top of the foundations we have already laid down. It is up to all of us to harness our potential and steer the economy towards inclusive growth that satisfies the pursuit of profit, promotes equal opportunity, and elevates the standard living of every Filipino. At yan muna ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.